Here, magandang gabi. Magandang gabi. Ayun natin, may audio. Sir, pakikwento gaano kalawak at magkano. So, ano siya, total of 4.1 kilometers, 1,162 na ilaw at 24,000 lumens. Ito ay programa ng inyong pamahalang lungsod kung saan isa sa inire-request sa akin ng mga netizen, lalo na yung mga nagdi-deliver ng pagkain sa motor, yung mga dinadala sa mga bahay-bahay, mga Grab, no? Marami na aksidente dito, dala ng madilim talaga ang ilalim ng Skyway. With that, nung pag-upo ko, at saka si Vice Mayor Chi, mga kasama ko, nagulat kami, wala naman kami kakayanan. Pangarap lang ang meron kami para tulunan ang kaligtasan ng ating mga nagmamaneho ng 4 na gulong at 2 gulong. Sabi ko kay Engineer Randy Sadak, pwede ba magplano tayo? Gawa mo ng sukat. Gusto ko yung nangyari sa Top Avenue no first term natin, gawin din natin sa lahat ng Skyway na nakapaloob sa Maynila. Kasi from the boundary all the way kung saan madilim na madilim. Now, with the good heart of Ramon Ang, nagsulisit kasi ako sa kanya, umabot na 20.8 million pesos yung project. At ito ay dinonate ng buo ng San Miguel Corporation. Pinagpapasalamat din namin sa Skyway, sa Toll Regulatory Board, ng mga national agencies and DOCCs. Hindi naman namin matatagumpayan to, kundi rin namin sila partner. So, private sector, national government, and your local government. Excited ako para sa inyo. At least ito'y makatulong na maiwasan ang aksidente ng ating mga nagmamaneho sa lugar natin. Mayor, ilang barangay po ang nasa sa Good question. 32 barangay ang yung inibutan natin. 32 barangay. In fact, napilinan ko si Director Joel Par na kung po pwede pakiusapan yung mga barangay na alagaan yung ilaw. Baka kasi maakyat na naman kami, matanso na naman kami. Sayang naman, di ba? Natutuwa rin sila kasi mababawasan na snatcher o dapper at saka katulong namin silang mag-maintain. But be that as it may, we will continue to fire it up itong lugar na to para sa kaligtasan at oo. Umabot sa, yes, most of it, especially yung superficial fix, no? Yung mga pininturahan nila na napinturahan natin. Basta ang total damage halos is 10.4 million pesos combined. Yung private, yung MMDA at saka City of Manila. Now, kanina, susulisit na ako sa mga private corporation to permanently fix the area. Kasi temporarily talagang inayos ng inyong pamahalang lungsod overnight yung buong recto at saka Top Avenue, Loton hanggang doon sa tulay ng Santa Cruz. Yes, it was filed already. 192. Kung bukod po sa Porto, magkano po ang Porto na sa pagkakaroon ng video po sa kanya? Wala. Nanguusog lang ako. Lalaway lang ako. Hindi talaga kailangan akong mamalimos eh. Hindi na kailangan mamalimos tayo. So, meron tayong ginastos yung logistical cost nun ng city. But katulad nun, boys and babies, talking to them now to put some better aesthetics in the area. And those na mga nabasag na galing din sa private sector, kung pwede i-revive nila yung mga structure doon at no cost to the city.
hopefully. Isa pa doon, yung sabi ko yung mga ilaw, pwede na rin palitan ng bulb or lamppost head. Sir, last sure. Message na lang siguro din sa ating mga nasa barangay at gusto po dito para at least maging secure yung kanilang gamit. Muli, una, salamat sa Diyos. Nakakalaos tayo kahit na libre. Pero, nais ko rin pasalamatan ang San Miguel Corporation, PRB, Skyway, lahat ng mga national agencies na partner natin. Ang ating 1.5 month na nag-destino dito, ang ating city electrician, Randy Sada, at kanyang mga tao, at sa mga barangay, mga tanod, mga kasama ko sa Konseho ng Maynila at sa Quezon. Mga batang Maynila, mga minamahal kong lolo't lola, nanay tatay, para po sa inyo to. Sa mga dumadako naman sa Maynila, I hope this can help you, travel safe while traversing the city of Manila. We'll do more, we'll do better. Biyahit lang, tandaan lang. Hopefully, basta every inch, meters, kilometers, we'll try to reach it. May awa ang Diyos. So muli, mag-ingat kayo pag dumako kayo at sana'y lagi kayo maging ligtas. At gabayan kayo ng Diyos na makauwi kayo ng buwan na ayos. Wala naman. Ano lang naman kasi maraming yung mga chat group na wala naman nga. We did that also in yung malaking bagyo nila, no, malapit makasagsagan ng pandemya. And today, as we speak, our teams of doctors, nurses and medical supplies, and our teams from NDRRMO through the leadership of our director, Arnel Angeles, they are on their way to Cebu. We already coordinated and kahit na kaunti man lamang mga medical professionals, makatulong man lang kami sa kinakaharap ng ating mga kababayan sa Cebuano na may mga kamag-anak din sa Maynila. Nakikiramay tayo sa pamilyang nandoon, ito pamahalang ng sumunod. Sir, yung mga medicine sa other materials, like nasa Maynila. Wanted them to be safe. As far as the city is concerned, and we do our best. Pero I hope na-front lang or one way of saying walang pasok. Maraming possibilities. I hope they should not be and I am calling also the attention ng Lasal leadership to investigate internally, to help the investigation of the national Philippine Army. Mag-ingat kayo, napuyat kayo. Thank you. Oh, good luck sa inyo. Oh, it's okay. May gamit, ibabarko sila yung gamot ng tao, ilipad niyo sa squad.
yung gamit, paparko namin. Kasi may mga gamit na earthquake. Ayan. Tulong lang kami. NDR sa akin. Kasi training na sila. Inisip namin sila talaga. Para dyan, extra. Ano? Cesar? Boss. Kulang-kulang 20 tayo, no? Sir. Yung papadala natin sa Cebu. Sa Bugo. 20. 5 doctors. Medical team. Frontliner, Nurses. first responder, who knows and familiar how to operate equipment that will be shipped thanks to Sulpicio. Marami pa nakalibre kami. Libre yung, kasi yung mga dami. Pero yung aeroplano, they're flying early morning as we speak today. Thank you. Thank you.